Hello everyone! Gusto niyo bang marinig ang kwento ko? Tara, kwentuhan tayo. Ang kwentong ito ay tungkol sa akin nung bata pa ako. Ang pamagat sa kwento ko ay My 2-Year-Old Memory. Sa totoo lang, marami pa akong maaalala nung 2 years old pa ako. Tulad ng binigyan ako ng daddy ko ng isang piggy bank. Yung piggy bank na makakaipon ka ng mga coins. Isa siyang alkansya, babasagin na alkansya na piggy bank. Kasi hugis niya ay baboy. Naalala ko pa nga ang kulay niya eh. Meron siyang maliliit na kulay pink at saka purple. At tuwing binibigyan ako ng barya ng daddy ko, araw-araw, talaga namang tinatago ko siya sa piggy bank. Hinuhulog ko talaga siya doon. Dahil sabi niya sa akin na pagdating daw ng birthday ko, my 3rd birthday, gagamitin daw namin yung piggy bank na yon. Alam nyo, excited kaya ako kasi nag-promise siya na bibilhan niya ako ng fried chicken, meron daw akong balloons, meron daw spaghetti or pansit, at lalo na meron akong birthday cake. Tapos nag-promise din siya sa akin na bibilhan niya ako ng favorite dress ko. At alam ko na dahil alam niya na favorite color ko is purple or violet, talagang ang dress ko noon ay purple nga. At saka napakaganda ko nung araw na yon. Kasi favorite color ko ang dress ko. At busy kami sa araw na yon. Nakikita ko sila na hinahanda na nila yung party ko, mga decorations. Tapos marami din talagang inimbitang mga bata ang daddy ko sa mga neighbors namin. At ang mga kalaro ko, mga pinsan ko, at mga iba naming bisita. Pangalawa nga pala ako sa aming magkakapatid. Sobrang saya. Nandun ang mami ko, ang mga kapatid ko, daddy ko, mga pinsan ko, at ang mga kaibigan namin. Maya-maya, napansin ko ang daddy ko parating. Napansin ko ang daddy ko may bit-bit siya. Nakita kong dala-dala niya ang aking piggy bank. At pagkatapos, binigyan ng daddy ko ang piggy bank sa akin. Nagtaka naman ako kung bakit niya binigay sa akin. Tapos, binulungan niya ako na basagin ko daw. Sabi niya, basagin ko daw sa gitna ng mga bata at isa-isa na niyang tinawag ang lahat ng mga batang bisita. Sa totoo lang, ayoko talaga siyang basagin. Kaya ang ginawa ng daddy ko, kinuha niya ulit yung piggy bank sa kamay ko at siya mismo ang nagbasag ng piggy bank ko sa harap ng mga bata. At ang sabi pa nga niya sa akin, swerte daw iyon at magkakaroon ako ng swerte sa darating na mga taon. Siyempre bata pa ako noon, wala naman talaga akong alam tungkol sa mga tradisyon natin na basag barya or basag alkansya. Nagulat talaga ako sa ginawa ng daddy ko. Pero nung nakita ko na ang sobrang saya ng mga bata, yung mga aking mga kalaro at ang aking mga pinsan, at saka talaga naman gusto ko rin makisali sa pagpulot ng mga coins. At sabi ng daddy ko, sige anak, kumuha ka din ng mga barya, join ka sa kanila at kung ano yung napulot mo, itago mo dahil yan ang magbibigay sa'yo ng swerte. Sana nga swerte. At sabi ko sa sarili ko, ay hayaan mo na. Bibili na lang ulit ako ng ibang piggy bank. At simula noon, araw-araw na akong binibigyan ng barya ng daddy ko. Dahil tuwing umaalis siya ng bahay, binibigyan niya ako ng barya para hindi daw ako umiyak. At dahil sa mga barya na yan, diyan nag-umpisa ang mga pangyayaring hindi inaasahan. At dumating na nga ang araw na aalis ulit ang daddy ko. At tuwing umaalis ang daddy ko, pinaghahandaan niya talaga kami. Kahit marami pa kaming katulong at yaya sa bahay, siya talaga ang nagpapaligo sa amin.
Kaya siguro aalis ang daddy ko dahil inutusan siya ng lolo at lola ko na puntahan ang tubuhan at ang maisan. At kabayo pa nga ang sinasakyan ng daddy ko tuwing pumupunta siya doon. At para hindi kami umiyak, binigyan niya kami ng ate ko ng tigda 25 sentimos. Siyempre, ako naman tuwang-tuwa at agad ko naman nilaro ang barya na binigay ng daddy ko. At agad kong nilaro ang barya na yan habang nakahiga sa sofa. Inangat ko ang dalawa kong kamay, hawak ang dalawa kong barya at aksidenteng nahulog sa aking bibig at nalunok ko ang barya. Hindi talaga ako nakahinga noon at ang ginawa ng lola ko, dali-dali siya sa labas at tinawag na ulit ang daddy ko na may masamang nangyari sa akin. Sobrang gulat na gulat silang lahat at hindi nila alam ang gagawin. Lahat sila ay nataranta dahil namumula at nangingitim na ang itsura ko noon. Hindi na talaga ako halos makahinga. Agad-agad naman akong binaliktad ng patiwarik ng daddy ko. Nagbabaka sakaling baka matanggal niya ang barya na nasa lalamunan ko. Pero walang nangyari. Meron pang ang pagkakataon na gustong sundutin ng daddy ko yung barya na nasa lalamunan ko, pero wala pa rin nangyari. At inutusan na rin ng lola ko ang katulong namin na kumuha ng saging at ipakain sa akin. Baka nga naman maitulak pa loob na papunta sa tiyan. At yun na nga, wala nang magawa ang daddy ko. Kaya ang ginawa nila, tinakbo na nila ako sa hospital, sakay ang aming sasakyan. Sa totoo lang, wala na nga akong maalala nun eh. Pagkagising ko na lang, nakahiga na ako sa hospital bed. At sinabihan ng doktor ang mami at daddy ko na huwag akong pakainin dahil bawal daw, dahil isasalang nila ako sa malaking x-ray. At sa kwento ng mami ko, sabi niya pinatulog daw ako ng doktor at meron daw malaking aparato na ipinasok sa aking bibig para siyang malaking magnetic stick na para makuha ang barya, ngunit nabigo ang doktor. Ang ginawa ng aking doktor, gumawa siya ng paraan para maitulak ang barya papunta sa daluyan ng pagkain. At binigyan na rin ako ng doktor ng anti-tetanus vaccine para safe daw ako sa anumang chemical reaction ng barya sa loob ng aking tiyan at hihintayin namin na dumalo siya at lumabas siya sa aking pagdumi. At tuwang-tuwa ako dyan dahil sa wakas makakakain na rin ako at ang daming pagkain na binili ng mami at daddy ko. At narinig ko sa mga bibig ng daddy ko, lola at lola ko at mami ko na gawan lahat ng paraan para mailigtas ako. Sobrang mahal talaga nila ako. At sa wakas, nakauwi na rin akong ligtas. At simula niyan, takot na rin ako humawak ng mga barya kasi takot akong maulit-ulit ang mga pangyayari. At laking pasasalamat ko sa aking mga magulang, lalo na sa daddy ko at mami ko. Kaya kayo mga mami at daddy dyan, huwag ninyong bigyan ng mga maliliit na barya ang mga bata para hindi sila matulad sa nangyari sa akin. Bantayan natin palagi ang ating mga bata. Hanggang sa muli, sana'y nagustuhan niyo ang aking kwento. Bye!